everyone! Magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa ating channel. And alam nyo na, dahil ito yung suot ko kahapon, this is the part 2 of our story. Sa story ni Isang at ni JA. Pero bago ang lahat ng yan, nais ko munang mag-thank you sa ating mga solid supporters, viewers, and listeners. Maraming salamat po talaga sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal nitong ating munting channel. Lalo na doon sa mga nagsasubscribes na talaga, nakapag-subscribe na, dun sa mga nagko-comment, syempre sa mga nag-share at sa mga hindi nagsiskip ng ads. Thank you so much po sa inyong lahat. Hello din ako, kina Gladys sa 425. Hi kay Quizel May Cabrillos, maraming salamat all the way from Singapore. Shermaine Lopez from Kidapawan. Frix Magno, maraming salamat. Ola from Chile. Hi! Hi naman kay Yen Torredor. Happy day din sa'yo. Hi naman kay Eliza Mancinares. Maraming salamat sa pakikinig all the way from Bukidnon. Maraming salamat sa'yo. Luna Lollipop, maraming salamat sa pakikinig. Hi din kay Dolores Dawal, kay Joanne Sarmiento, maraming salamat. Kay Jaime Rodriguez, kay Jeliza Monteser, kay RD Edria, maraming salamat po talaga sa inyong pagmamahal. Hi din kay Camim, maraming salamat, or Cami ML. Hi din kay Nora Barido Hemandre, maraming salamat. Julian Ramilo, Leonie Hiso, hello sa'yo, Gemma, at sa lahat po ng nakikinig sa atin, nagmamahal, maraming thank you po talaga at hindi kayo nagsasawa sa pagmamahal sa atin. Nako naman, wag na natin pang patagalin. Alam nyo naman no, na talagang gustong-gusto nyo ang storya na ito. Kaya eto ng part 2 sa ating story dito lamang sa Dear Mamma Mia. Mamma Mia, may isang pagkakataon na nag-away kaming dalawa ni JA. Pero hindi ko na po maintindihan at maalala ang reason kung bakit. Ewan ko, nag-aaway kami kahit na wala naman kaming label dalawa. So ayun nga, galit na galit ako nun sa kanya at hindi ko siya nire-replyan. Then after noon ay biglang nagpakita si JA na may dala ng bouquet of flowers. Mamma Mia, imbis na matawa, kiligin, ay naiyak ako nung mga panahon na yon. Ewan ko kung anong nangyari sa akin at bigla na lang akong naiyak. Naguluhan tuloy si JA kung bakit ako umiiyak, kaya niyakap niya ako. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Ikaw kasi, bakit may pabigay-bigay ka pa ng bulaklak? Umiiyak ka dahil binibigyan kita ng bulaklak? Tanong niya habang tumatawa. Oo, sagot ko na lalo kong ikinaiyak. After nung may nangyari kasi sa amin ni JA Mamma Mia ay mas lalo pa siyang naging malambing at maalalahanin sa akin. Like bigla-bigla na lang siyang pumupunta sa boarding house dahil namimiss raw niya ako. Paminsan-minsan ay dinadaanan niya rin ako sa boarding house o sa school galing siyang station. Mamma Mia, ang pinaka-lap trip talaga ay yung dumaan siya sa boarding house namin na naka-patrol car siya. Yung landlady namin tuloy ay kinakabahan kung anong meron. Akala niya ay may dinadakip sa kanyang mga boarders. So ayun, every time na pupunta po si JA sa boarding house ay may nangyayari na rin sa aming dalawa. Kinakabahan ako, oo, dahil wala naman talaga kaming label. May isang pagkakataon na sinabihan ko siya kung wala ba siyang planong manligaw sa akin. Pero alam niyo ba kung anong sagot niya? Ang importante daw ay pareho kaming masaya. Kahit ganun lang ang setup naming dalawa. Sa totoo lang, Mamma Mia, ay nasaktan ako sa sagot niyang yon. Ewan ko. Masakit para sa akin na para bang hindi ako karapat-dapat na lagyan ng label. Buti pa yung sardinas may label, samantalang ako, ginalaw na't lahat, wala pa ring label. Oo, Mamma Mia,
Nasaktan ako at the same time ay napahiya rin ako sa kanyang naging sagot. Bakit kasi tinatanong-tanong ko pa yun eh. Isang araw, nasa bahay kami that time at sakto namang off ni J.A. Sumama siya sa akin sa bahay at first time ko talagang pumayag na pumunta siya sa bahay namin dahil natatakot ako sa lola ko. Sa lola po kasi ako lumaki, Mama Mia, kasi yung mama ko ay nasa abroad na, then yung papa ko ay sumakabilang bahay na. Pagdating ko sa bahay namin ay hindi ko agad pinapasok si J.A. Nasa labas lamang siya at kinausap ko muna ang lola ko na may kasama akong nasa labas. Buti na lang talaga at good mood ang lola ko noon at umokay naman siya, so pinapasok ko si J.A. sa bahay namin. Nagmano siya sa lola ko. Magandang umaga po, La. Magandang umaga din sa'yo, iho. Oh, napadalaw ka dito sa amin. Oo nga, Lai. Sumama ako kay Isang kasi gusto kong dumalaw dito. Okay, sige, iho. Kayo nang bahala dito, aalis muna ako sandali, ha. San ka pupunta, La? Tanong ko. Pupunta ako doon kina Nining. May sadya ako sa kanya. Sabi niya na ang tinutukoy ay isa naming kapitbahay. Okay, sige, La. Magsasaing na lang din ako dito. Anong uulamin natin? Tanong ni J.A. Mag-aadobo na lang ako, sabi ko. Mag-inihaw na lang tayo. Wag na, katamad magsindi. Akong bahala, ako ang mag-iihaw. Okay, sige, ikaw bahala. So ayun, umalis din si J.A. at bumili ng kahoy, Mama Mia. Nag-expect ako na konti lang o maliit lang na isda ang kanyang bibilhin, pero napakalaki pala ng kanyang binili. Sabi niya mas mabuti na raw yung sobra kesa sa kulang. Bakit ang laki ng binili mo? Tayong tatlo lang naman ni Lola ang kakain. Baka may ibang dumating, sabi niya. Sino naman ang darating? Ikaw talaga? Sinimulan ko nang magluto ng adobo, din siya naman ay nilinisan na niya yung isda. Ilang minuto pa ay tapos na ring magluto si J.A. Mama Mia. Isang, bakit mo hinahayaan yung bisita mo na dito? Bakit siya yung nagluluto? Tanong ni Lola dahil bigla itong dumating. Lola, hindi ko naman yan inutusan na mag-ihaw dyan. Hayaan mo na ako dito, Lola, para may pandagdag ulam din tayo. Naku, iho, bisita ka dito. Ito talagang si Isang. Bahala ka, La. Ayoko nga dyan. Ayoko mag-ihaw, ang init-init. Iho, pagpasensyahan mo na yung apo ko, ha. Talagang ang bata-bata pa ng isip. Ayos lang yan, La. Nasanay na po ako. Sabi naman ni J.A. na ikinatawa nilang dalawa. Pagkatapos naming magluto at nung nakarating na si Lola ay naghain na rin kami at kumain. Mama Mia, biglang dumating si Biang at nagulat pa siya dahil may kasama ako. Inaya namin siyang kumain. Mabuti na lang talaga at malaki ang isdang binili ni J.A. May iba pa kasi kaming mga pinsan na dumating, Mama Mia. Nagulat ako nung ang lola ko ang nagsabi kay Biang na boyfriend ko raw ang kasama ko. Nagkatitigan kaming dalawa ni J.A. Nagantay ako na si J.A. ang mag-correct kay Lola at sabihin niyang hindi naman niya ako girlfriend. Pero nginitian lamang ako ni J.A. Mama Mia. Ako na lang ang sumagot nun. La, hindi ko naman boyfriend si J.A. Magkaibigan lang kami. Sabi ko. Sabi ni Lola ay dyan naman daw nag-uumpisa ang lahat sa pagiging magkaibigan. Ngingiti-ngiti lang noon si J.A. Mama Mia samantalang yung iba kong mga pinsan ay kinikilig. After namin kumain, ilang saglit pa ay nag-imbita itong si Biang na maligo raw kami sa may ilog kasi napakainit nung mga panahon na yon. Umuo naman din kami at on the way na kami noon sa may ilog, Mama Mia. Pagdating namin doon ay marami pala ang naliligo.
Maganda kasi ang ilog sa lugar namin, Mama Mia. May mga demotor, yung iba nga ay may mga sasakyan pa. Pero medyo malayo pa sa parking lot yung ilog kaya naglalakad pa ang iba. Ako naman nung mga panahon na yun ay naghahanap din ng pwede naming pagpuwestuhan. Nasa may gilid lamang kami noon pero naisip ko na sana ay dun na lang sana kami sa kabila dahil may nakakilala pala kay AJ doon na isa ding pulis, Mama Mia. Lumapit siya sa amin at nung napagtanto ko ay kilala ko rin pala ang pulis na yon. Nagkamustahan kaming dalawa. Sila ay hindi naligo pero may mga kasamaan siyang ibang pulis na namasyal lamang doon at nag-iinuman. Mama Mia, nagulat na lamang ako dahil bigla niya kaming inaya na sumama sa kanila. Ito namang si AJ dahil nga, isa namang si JA dahil nga kasamahan niya ay pumayag na lang din siya. Yung mga pinsan ko namang mga babae na kilalande at gustong gusto ng mga men in uniform ay sumama na rin. Ako tuloy yung nahiya dahil hindi ko naman alam kung papaano ba umakto sa harap ng mga kaibigan at kabaro ni JA. Gayong hindi ko naman siya boyfriend, Mama Mia. So nag-excuse na lang ako sa kanila dahil gusto kong maligo. Hinila ko sina Maymay at Ibyang kasi nga ayaw nilang umalis doon kung saan nandun yung mga pulis. Dahil sabi nila, may bet daw silang pulis na halata raw na binata pa. Ayaw nilang pumayag pero pinilit ko sila na maligo kami dahil yun naman talaga ang pakay namin kung bakit kami nagpunta dun sa may ilog. Mama Mia, may mga nag-iinuman noon. Ang dami-daming tao. Ako naman habang naliligo ay talagang iniisip ko kung bakit ba dinala ko si JA dito. Marami tuloy nakakita sa kanya na mga kakilala ko. Mga taong alam ko na nakikinig lamang nung sinabi kong hindi ko boyfriend si JA pero deep inside ay talagang nagdududa na sila. Hanggang sa may mga lalaking lumapit sa aming tatlong magpipinsan na mga lasing na. Gusto raw nilang magpakilala. Hindi namin sila pinansin, Mama Mia. Umalis lang din naman yung lalaki so binaliwala naman na lang naming tatlo at patuloy kami sa paglangoy at naliligo. Nung may lumapit na namang dalawang lalaki sa amin na parang kursunada talaga nilang magpakilala sa aming tatlong magpipinsan. Sininyasan ko si Maymay na umalis doon at wag lumapit sa kanila. Aalis na sana si Maymay pero bigla siyang hinawakan nung isang lalaki. Nagalit talaga ako, Mama Mia, at nainis kaya nilapitan ko sila. Excuse me, bakit niyo hinahawakan yung pinsan ko? Makikipagkilala lang naman kami, sabi ng isang lalaki. Makikipagkilala? Bakit kailangang hawakan niyo? Hindi ba halata na ayaw niyang makipagkilala sa inyo? Ay sus! Sabi nung dalawang lalaki at nagtawanan pa. Halika nga dito, May. At agad kong hinila ang pinsan ko pero hindi pa rin siya binibitawan nung lalaki. Sa galit ko ay sinigawan ko siya at minura ko siya, Mama Mia. Hindi ko na namalayan na napalakas pala talaga ang boses ko at narinig na ako ni JA at ng mga kasamahan niya. Bitawan mo yung pinsan ko. Umalis kayo dito. Wala kayong mga modo. Sabi ko sabay hila ulit kay Maymay. Tapos tinulak ko yung lalaki, Mama Mia. At tinulak din naman ako nung isa at doon na dali-daling lumapit si JA pati na rin yung mga kasamahan niyang pulis. Ano nangyari sa inyo? Tanong ni JA. Yang mga walang modo na yan? Talagang hinahawakan si Maymay? Ayaw ngang magpakilala ng tao? Nako, mga iho. Gusto niyo bang hulihin namin kayo? Wala kayong mga modo sa babae Sabi nung isang kasama ni JA. Umuwi na kayo doon. Mga lasing na kayo Kung hindi pa kayo uuwi, sa bilangguan talaga kayo matutulog. Sabi ni JA na halatang galit na rin ang boses niya.
Mabuti na lang at hindi na gumawa pa ng eksena yung dalawang lalaki dahil mukhang natakot sila nung nalaman nilang mga pulis ang aming kasama. Kaya ayon, patuloy ang saya at tuloy-tuloy pa rin ang pagligo naming tatlo ni Biang at ni Maymay. Ilang saglit pa ay sumunod na rin sina JA na naligo pati na rin yung mga kasamahan niya. Mama Mia, nag-enjoy talaga ako nung mga panahon na yon. Lalo na nung habang naliligo kami ay niyayakap-yakap ako ni JA. Hindi tuloy ako makalangway ng maayos dahil lagi siyang nakasunod sa akin at laging nakahawak. Eto na naman yung pagiging manyak niya. Hawak ng hawak, hindi ako makagalaw ng maayos. Pero hinahayaan ko na lang. Naging masaya naman kami, Mama Mia. Okay na okay ang takbo ng pagsasama namin ni JA. Yung mga kapitbahay namin noon, mga ibang kamag-anak, ay talagang naniniwala na boyfriend ko na si JA kahit na hindi. Mas naniwala sila na boyfriend kami o mag-girlfriend at boyfriend kami kahit sinabi kong hindi. Si JA naman ay libreng-libre nang pumapasok labas sa bahay namin. Pwedeng-pwede na siyang gumala sa bahay namin at dumalaw anytime na gustuhin niya. Paminsan-minsan nga ay doon na rin siya natutulog sa bahay namin at hindi lang kami magkatabi dahil sabi ng lola ko, bakit daw kami magtatabi ni JA, hindi naman daw kami magkarelasyon. May isang beses na natulog sa bahay namin si JA, Mama Mia. Tulog na si Lola habang kami ni JA ay gising pa. Ako ay nakahiga sa kwarto samantalang siya ay nasa kabilang kwarto din. 3 kasi ang kwarto sa bahay na yon. Nagchat-chat lang kaming dalawa ni JA noon at umuulan-ulan nung time na yon. Kaya ang sabi niya ay sumaludo daw ang kanyang junior. Ang sabi niya, ganun daw talaga kapag malamig ang panahon. Mas madaling sumaludo ang junior niya. Mama Mia, pumunta pa si JA sa kwarto ko. Akala ko pa naman kung anong sadya niya. Gusto lang pala niya ng bakbakan. So ayun, dahil malakas ang ulan at tulog na tulog ang lola, ay napagbigyan naman talaga ang hilig ng aming mga katawan. Oo, Mama Mia, doon mismo sa bahay namin ay may nangyari sa aming dalawa ni JA. Sorry Lola, si JA kasi talaga ang naunang pumunta dun sa kwarto ko. Ewan ko, hindi ko rin napigilan ng sarili ko. Pinayagan ko rin siya na may mangyari sa amin. Ang totoo niyan ay tawa kami ng tawa dahil hindi ko napipigilan ang mga ungol na namumutawi sa mga labi ko. Kapag nalalakasan ko ang boses ko, ay dali-daling tinatakpan ni AJ ang aking bibig gamit ang kanyang kamay o kung minsan ay kanya ring bibig ang kanyang ginagamit pantakip. Pagkatapos na may nangyari sa amin ay lumabas na rin si JA at pumasok na dun sa tinutuluyan niyang kwarto. Mama Mia, nung magising kami kinabukasan ay patay mali siya kaming dalawa na para bang walang nangyari nung gabing yon. May mga time din na kapag wala akong pasok ay pumupunta si JA sa boarding house. Nagkakadol-kadol kaming dalawa kapag tapos na may nangyayari sa amin. Alam mo ba, may inaantay kasi talaga akong babae. Nagulat ako sa sinabi niyang yon, Mama Mia. Hindi ko alam kung iiyak ako pero nanahimik na lang ako. Ayokong pumasok sa isang relasyon kung hindi man lang siya ang magiging karelasyon ko. Sabi niya. Okay. Good luck sa inyo. Good luck sa'yo. Sabi ko naman dahil wala akong ibang maisip na isasagot. Magkaka-chat naman kami pero hindi siya masyadong nagre-reply dahil busy din siguro siya sa buhay niya. JA, may gusto ka palang ibang babae. Bakit lagi kang pumupunta dito? Bakit lagi kang dumadalaw dito at bakit laging may nangyayari sa ating dalawa?
Kasi gusto ko dito. Sabi niya sabay yakap sa akin ng mahigpit. Ako naman, Mama Mia, dahil hindi ko na talaga matiis ang sarili ko at gusto kong lumayo sa kanya ay nagpa-as if po ako na may ka-text noon at sabi ko may lakad ako. JA, aalis ako ngayon. Pupunta ako sa isa kong classmates dahil may gagawin kami. Sige lang, pumunta ka doon. Balikan mo lang ako dito. O di kaya'y babalikan na lang kita mamaya. Text ka na lang kapag nakarating ka na. Okay, sige, mas mabuti pa, sabi ko. Pag-alis ni JA ay grabe talaga ang naging iyak ko, Mama Mia. Doon ko naisip na parausan lang siguro talaga ako para sa kanya. Wala naman talagang chance na maging kami at ako lang naman talaga itong umaasa. Sabi ko nga noon sa sarili ko, dapat hindi ako basta-basta mahuhulog Pero hindi mo para magagawa yun, lalo't paulit-ulit na may nangyayari sa inyong dalawa. Buong gabi akong umiiyak noon, Mama Mia. Paggising ko ay wala akong ganang pumasok sa eskwela pero pumasok pa rin ako. Kahit na lutang ako buong araw. After ng pasok namin ay umuwi ako. Nag-chat si JA, Mama Mia, na dadalawin niya ako at pumayag na lang din ako. Pagdating ni JA sa boarding house ay tahimik na tahimik ako. Tsaka lang ako kikibo kung may tanong siya sa akin. Siguro na malayan niya ang pagiging tahimik ko, Mama Mia. Dahil nga kapag nandyan siya ay talagang todo-todo kaming dalawa kong magtsikahan. Kung hindi siya magtatanong, hindi ako sasagot. Hanggang sa nagtanong na siya kung okay lang ba ako. Sabi ko okay lang ako. Ilang sandali pa ay umalis si JA. Kinagabihan ay nagchat sa akin si Biang at si Maymay na pupuntahan daw nila ako sa boarding house ko. Tapos dun daw sila matutulog. Pagdating nila ay inayan ko silang uminom. Nagulat sila dahil first time daw na ako ang nag-ayang uminom kaming tatlo. So ayun na nga, nagkainuman kami. Tipsy na ako nung bigla akong umiyak dahil natatandaan ko at naaalala ko ang mga sinabi ni JA sa akin. Sobra-sobrang pag-iyak ko, Mama Mia, at hindi ko na napigilang mag-open up sa mga pinsan ko sa mga nangyayari sa aming dalawa ni JA. Kung si Biang pa po ang ating tatanungin, sabi niya, walking red flag daw talaga itong si JA. Kaya ayun, nakatulog na lang ako sa kakaiyak ko. Kinabukasan nung magising ako ay wala na si Biang. At wala na rin si May na pinsan ko at umuwi na pala sila. Mama Mia, isang araw nagsabi sa akin si JA na dadalawin niya ako. Sabi ko sige, pagkakataon na siguro para i-confront ko siya. Titigilan na namin ang aming mga ginagawang kalokohan dahil ako lang ang kawawa sa huli. Aside sa ako yung babae, ako pa yung nafo-fall. Sa pagdating ni JA, Mama Mia, ay patay mali siya lang ako. Kinakausap ko pa siya pero talagang naiiyak na ako at hindi ko na napigilan ang sarili ko. JA, tapusin na natin to. Ha? Gulat na gulat niyang tanong. Tapusin na natin yung ganitong setup. Nakakapagod na. Hindi siya nagsalita, Mama Mia, kaya nagpatuloy ako. Sa susunod, huwag ka nang pumunta dito sa boarding house ha. Tapusin na natin to lahat. Total, may babae kang hinihintay, di ba? Mag-focus ka na lang sa kanya. Kasi ayoko talagang ginagawa akong second choice Kung hindi siya mag-reply, kung hindi kanya papansinin, wag mo na akong i-text. Hindi yung kapag wala siya, ako yung kinukulit mo. Hindi yung kapag hindi siya nagre-reply, ako yung chinachat mo. Wag mo naman akong gawing second option. Ayoko, hindi ako papayag, Sang. Doon na tumulo ang luha sa mga mata ko. JA, ano ka ba naman? Wag mo naman akong ginagawang laruan. Please, itigil na natin to habang maaga-aga pa.
habang hindi pa masyadong masakit. Kasi nasasaktan ako kapag naiisip ko, JA eh. Napaka-selfish mo naman. Sarili mo lang ang iniisip mo. Sana iniisip mo kung yung kaligayahan mo, kung yung comfort mo, yun rin ba ang nararamdaman ko? Hindi mo man lang iniisip kung anong pakiramdam na meron ako. Sorry. Yun lang ang tanging nasabi ni JA sa akin. Huwag kang mag-sorry, JA. Kasalanan ko rin naman eh. Kasalanan ko kasi nag-assume ako. Nag-assume ako na pwedeng lumalim tong namamagitan sa atin. Pwede ba, Sang, before natin to tapusin, pwede bang sumama ka muna sa akin for the last time? Mag-overnight tayong dalawa. Then after that, hindi na ako manggugulo pa sa'yo. Nag-isip ako saglit, Mama Mia. Papayag ba ako? Mag-overnight ba kaming dalawa? Naisip kong okay, wala na rin namang mawawala sa akin kaya pumayag ako. Umalis si JA kasi nga mag-overnight daw kami kaya kumuha siya ng gamit niya. Ako naman ay nag-ayos na rin ng mga gamit ko. 6 p.m. dumating ulit si JA tapos umalis na kaming dalawa. Ilang saglit pa ay dumating na kami sa resort. Kumuha si JA ng kwarto, kumain kaming dalawa at after naming kumain ay bumili si JA ng mga alak at dun kami pumwesto sa may dagat. Nagumpisa kaming mag-inom na para bang ginawa naming tubig yung Red Horse. Kasi nga, hindi naman yun masama ang lasa eh. Medyo matamis naman lalo na't malamig. Ilang sandali pa dahil siguro sa hangin sa dagat ay naging tipsy na ako. Simula nung nag-inuman kaming dalawa ni JA ay tahimik na tahimik kaming dalawa. Parang inuman lang talaga ang nangyari. Nung naging tipsy na ako ay ako na ang nag-umpisa ng conversation namin. JA, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sa dinami-daming panahon na pwede mong sabihin sa akin ang tungkol sa babaeng yun, bakit ngayon pa? Bakit ngayon lang kung kailan napofall na ako sa'yo? Tanong ko na nakapag-umpisang sa akin para umiyak. Sorry, Sang. Hindi ko agad nasabi sa'yo dahil alam ko talaga na gugustuhin mong itigil lahat ng sa ating dalawa. Grabe ka, JA. Ang selfish mo. Ikaw na yung pinaka-selfish na taong nakilala ko. Ano bang ginawa ko sa'yo para ganituhin mo ko? Sorry talaga, Isang. Kung tutuusin, JA, hindi naman ako ang nauna sa'yo eh. Hindi naman ako nagpapapansin sa'yo. Ikaw naman tong kulit ng kulit sa akin noon. Sana hindi ka na lang lumapit kung gaganituhin mo lang naman ako. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil nakilala kita. Sa konting panahon na magkasama tayong dalawa, aaminin kong naging masaya ako. Naramdaman kong may pag-aalala ka rin sa akin. Naramdaman kong may pagmamahal ka rin kahit saglit sa akin. Salamat ha. Salamat talaga. Sobra na ang pag-iyak ko nitong time na to, Mama Mia. Sorry, Sang. Sorry kung late ko nang nasabi sa'yo ang lahat. Okay lang. At least ngayon aware na ako. Tapos tatapusin na rin naman natin tong kalokohan nating dalawa, 'di ba? Akala ko, Sang, magiging okay pa rin tayo kahit sabihin ko sa'yo eh. Hoy, JA. Anong tingin mo sa akin? Easy girl? Desperadang babae? Na papayag na lang na maging option mo? Papayag na lang na galaw-galawin mo? Kahit iba naman talaga ang gusto mo? May respeto pa rin naman akong natitira sa sarili ko, JA. Pwede bang last na talaga? Last na, Isang? Last na, JA. Hindi naman talaga ako baliw na baliw eh. Oo, gusto kita pero hindi ako magpapagadesperada para lang sa'yo. Tara,
Pasok na tayo sa kwarto. So ayun na nga Mama Mia, dahil sabi niya last na ay pumasok kaming dalawa sa kwarto. Nakahiga na ako noon tapos si JA ay nag-CR pa. Before siyang humiga ay pinatay niya muna ang ilaw. Then tinabihan niya ako. Tumalikod ako sa kanya Mama Mia dahil hindi ko talaga napipigilang maluha nung mga sandaling yon. Pero hinila niya ako at pinaharap sa kanya. Ayokong humarap sa kanya. Kaya nanigas ako at pinanindigan kong ayokong harapin siya. Ayoko kasing nakikita niya akong umiiyak. Ayokong dagdagan ng pagiging kawawa ko. Kung alam mo lang, Isang, hindi ko talaga malilimutan yung pinagsamahan nating dalawa. Oo, baliw ako. Kasi hindi ko agad nasabi sa'yo ang totoo. Sorry talaga. Sorry kung ginulo ko ang buhay mo. Hindi ka sana ganito ngayon kung hindi kita ginulo at hindi kita kinulit. Maraming salamat ha. Hindi ko na talaga napigilan ang mga luha ko. Umiyak na ako. Yung iyak talaga na iyak Mama Mia. Ano ba to JA? Imbis na huling pagkakataon na natin tong magsama, pinapaiyak mo na naman ako eh. Yan talaga ang gusto ko sa'yo eh. Dahil kahit nasasaktan ka na, siniset aside mo pa rin. Sorry Isang ha. Sorry talaga. Thank you JA. Thank you sa short time ng pagsasama nating dalawa. Naging masaya ako. Kasalanan ko naman talaga to eh dahil wala naman talaga tayong relasyon pero nafo-fall ako sa'yo. Mama Mia, hindi ko na alam noon kung matatawa ba ako sa sarili ko o maiiyak. Seryoso naman talaga ako sa'yo, Isang. Gusto naman talaga kita pero hindi talaga pwede. Ang sakit mo namang mahalin, JA. Sana talaga kung worth it yung babaeng yan, antayin mo siya ng totoo. Mahal kita, JA eh. Pero nirerespeto ko ang desisyon mo. Hindi kita pipilitin na makipagrelasyon sa akin kahit na ilang beses nang may nangyari sa atin. I love you. Huwag ka nang sumagot dahil ayoko nang makarinig ng mas lalo pang magdagdag ng sakit dito sa puso ko. Pagkatapos noon ay tuluyan ko na siyang tinalikuran dahil grabe, magkahalo na ang sipon ko at luha nung mga time na yon. Iyak pa rin ako ng iyak hanggang sa nakatulog ako. Kinabukasan, pagkagising ko, Mama Mia, ay nasa tabi ko pa rin si JA. Niyakap niya ako. Ginigising ko siya dahil gusto kong umuwi na kami. Ang gusto niya sana ay mag-breakfast muna kami pero hindi na ako pumayag dahil ayoko nang makita pa siya. So ayun, pauwi na kami at hindi talaga ako kumikibo sa kanya. Pagdating ko ng boarding house ay diretsyong baba ako ni hindi ko na siya nilingon dahil hindi ko na gustong makita pang kanyang mukha. Kasi nga ang usapan namin last na yung nakaraang gabi. Tinawag niya ako pero hindi ko siya nilingon at hindi ko siya sinagot. Tuloy-tuloy lang ako sa paglalakad hanggang sa makapasok na nga ako sa loob ng gate ng boarding house. Umalis na lang din siya, Mama Mia. Noong narinig kong umandar na papalayo ang motor niya ay tsaka ko nilingon ang pinagpwestuhan niya kanina. At dun tumulo na naman ang mga luha sa mga mata ko. Oo, Mama Mia. Ako ang may desisyon na tapusin ang lahat sa aming dalawa. Ako ang may desisyon na wag nang ipagpatuloy kung ano man ang naumpisahan namin. Pero, nasasaktan din ako sa desisyon kong yun, Mama Mia. Nasasaktan din ako dahil mahal ko siya. Pagpasok ko ay nandun ang isa kong boardmate na lalaki. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Hindi ako sumagot, bagkus ay niyakap ko siya at umiyak ako sa balikat niya. Niyakap na lang din niya ako, Mama Mia. After kong kumalma, pinainom niya ako ng tubig and then sumenyas ako sa kanya na papasok na ako sa kwarto ko. Whole day ako sa loob ng kwarto at hindi talaga lumalabas dahil
Hindi ako nakakaramdam ng anumang gutom. Iyak lang ako ng iyak, Mama Mia. Yung dalawa kong mga kabarkadang lalaking boardmates ko ay katok ng katok sa kwarto ko dahil gusto na nilang sumabay ako sa kanilang pagkain. Pero ayoko. Ilang saglit pa ay lumabas ako para mag-CR. Nandun pa rin yung dalawang ugok sa labas ng kwarto nila at parang inihintay nila akong lumabas. After kong mag-CR ay kinausap nila ako kung ano daw nangyari. Sabi ko family problem. Hindi ko na lang sinabi at dinitalye sa kanila ang lahat. Inaya ako silang uminom. Gustong gusto naman din nila, Mama Mia. Kaya pumayag sila. Naisip ko kasi noon kapag nalasing ako, baka makatulog ako ng mahimbing. Baka kahit saglit ay makalimutan ko ang mga nangyari sa aming dalawa ni J.A. Hanggang sa nalasing na nga ako. Doon nag-open up ako sa kanila, Mama Mia. Inopen up ko lahat ng mga pangyayari. Ang ending, imbis na kalimutan ko ang sakit, ay lalo patuloy akong nasaktan at umiyak ako ng umiyak. Pumasok ako ng kwarto ko at dun pinagpatuloy ang aking pag-iyak at hindi ko na nilabas pa ulit yung dalawa kong kainuman. After 1 week ng tuloy-tuloy kong pag-iyak ay unti-unti rin akong naging okay. Pinipilit naman ng dalawa kong mga kaibigan na boardmates, Mama Mia, na aliwin ako. Nag-focus ako sa pag-aaral ko. Gabi-gabi kaming nagchichikahan ng mga kaibigan ko dahil pareho naman silang single nung mga panahon na yon. Kung ano-anong pinag-uusapan namin. May minamarites kami, naka-boardmates din namin at kapitbahay. Medyo unti-unti ay nalilimutan ko na rin si J.A., Mama Mia. Hanggang sa may isang lalaking chat ng chat sa akin. Tawagin natin siya sa pangalang Louie. Ewan ko, Mama Mia, pero parang may isa ata akong kaibigan na nagbigay sa kanya ng cellphone number ko. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan mula nung hindi na kami nagkita ni J.A. Si Louie na po ang lagi kong ka-chatmate. Inaaya niya kung gumala raw kami sa may boulevard at kumain. At first, nag-hesitate akong sumama sa kanya dahil nahihiya ako. Pero pinilit ko ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, Mama Mia, na pwede naman akong makipagkilala ng iba. Pwede naman akong mag-enjoy sa feeling ng iba. So ayun, pumayag ako makipagkita kay Louie. Pinuntahan niya ako sa boarding house para daw hindi na hassle sa akin. Akala ko ay nakamotor siya, Mama Mia, pero gulat na gulat ako dahil may car pala siya. First naming pagkikita ay na starstruck ako sa kanya dahil gwapo pala itong si Louie. Matangkad at chinito. 6'1" nga ang height niya, Mama Mia eh. Yun talaga ang pinaka-attractive na parte sa kanyang pagkatao. Nahihiya tuloy ako lalo na sumama sa kanya. Pero dahil nandun na at pumayag na ako ay pinanindigan ko na lang. Naglakad kami at nung pumunta na kami kung saan nakapark ang sasakyan niya ay sumakay na rin ako hanggang sa makarating kami sa boulevard at nagpark na kami ng maayos. Dahil nga sasakyan yung dala niya ay medyo malayo ang parking namin. Nung nakakita na kami ng parking area, ay nagpark na kami at naglakad-lakad at humanap ng makakainan. Medyo crowded nung mga panahon na yon kasi nga weekend, Mama Mia. Kapag tinitignan ko siya ay talagang nasasabi kong napakalakas ng sex appeal niya lalo na sa kaniyang outfit. Kung tutuusin, kung pisikal na kaanyuan ang titignan ay talagang makapaglaglag panty ang kagwapuhan ni Louie. Nakakap siya nung mga panahon na yon at nakatsinelas lamang pero talagang grabe yung sex appeal niya. Nung nakahanap na nga kami ng makakainan ay umorder na rin siya at nag-antay na lang ako sa table kung saan kami uupo. Hanggang sa nakapansin na ako na parang may tingin ng tingin sa akin. Alam niyo yung pakiramdam na parang may titig ng titig sa inyo? Yun ang pakiramdam ko, Mama Mia. Paglingon ko ay nagulat ako dahil nasa kabilang table pala si J.A. Kasama niya yung body niya
nakasama namin dun nung nag-overnight kami at may kasama din silang dalawang babae. Yung isang babae ay si Lucy. Parang gusto kong tumakbo noon palayo sa kanila. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nang biglang dumating si Louie. Mama Mia, naupo sa harapan ko si Louie kaya naman parang natabunan niya yung table nila ni J.A. Nakaupo na si Louie at nag-uusap kami pero pansin at pakiramdam ko pa rin na pinagtitinginan ako ni na J.A. Hindi ko talaga naubos ang pagkain ko kahit gutom ako nung mga panahon na yun dahil nawalan na ako ng gana. Pagkatapos naming kumain ay umalis na rin kami ni Louie. Kami yung unang umalis dahil sina J.A. ay nasa likuran pa ni na Louie at parang nag-uusap pa silang apat. Ilang sandali pa Mama Mia ay humanap kami ng bench na pwede naming mauupuan ni Louie. Hanggang sa nagdesisyon siya na uminom kami ng konti. Doon sa may boulevard Mama Mia ay may mga bar po doon. Ewan ko kung niloloko ba ako ng tadhana pero pagpasok namin doon ay nagulat ako dahil nandun din sina J.A. At ang pinaka-worst pa Mama Mia ay nakita sila ni Louie at tinawag pa niya ito. Magkakilala pala silang dalawa. Nagdesisyon si Louie noon na sasama na lang kami sa table nila. Iniwanan pa talaga ako ni Louie dahil umorder ito ng maiinom. Paglingon ko sa may gilid ko Mama Mia ay titig na titig sa akin si J.A. Pero nagulat ako nung magkatabi na si J.A. at si Lucy at si Lucy ay masama ang tingin sa akin. Nakasandal pa ito sa balikat ni J.A. Mama Mia, awkward na awkward talaga para sa akin ang sitwasyon noon. Gusto kong umalis, pero anong sasabihin ko kay Louie? Alangan namang bastusin ko ang taong nag-imbita sa akin noon. So ayun, nag-umpisa na kaming uminom. Nag-passive ako nung mga panahon na yun na hindi ako apektado sa presensya ni J.A. Si Louie naman ay napakasarap kainuman. Napakasarap niyang kasama. Hindi siya touchy dahil first time pa naming magkita noon pero komportable ako sa kanya. Mahilig din siyang mag-take ng picture at nakikipag-selfie pa siya sa akin. Tapos lagi niya akong pinipicturan. Ilang sandali pa ay kumanta itong si Lucy dahil may videoke doon. Feeling ko Mama Mia nagpapasikat talaga siya kasi imbes na sa TV siya tumingin ay dun talaga siya tumitingin sa amin. At nung mga panahon na yon, imbes na kay J.A. siya makipagtitigan ay si Louie talaga ang pinapagpapansinan niya. Mama Mia, ewan ko kung anong naisip ko. Pagkatapos kumanta ni Lucy ay tumayo ako at kumanta din ng Hindi na Sana by Zell. Diniin ko talaga yung lyrics ng chorus. Di na sana kita nakilala, hindi na sana ako lumapit, hindi na sana kita nakilala, di na sana ako nagdusa ng dahil lang sayo. After kong kumanta ay nagpaalam ako kay Louie na lalabas muna ako dahil gusto kong bumili ng mangga. Pagdating ko sa labas, nung nakabili na ako ng mangga, ay nakatayo lamang ako sa harap ng dagat nung bigla na lang tumulo ang luha sa mga mata ko. I don't know, Mama Mia. Akala ko okay na ako, pero nung nakita ko ulit si J.A. ay dun ko nalaman na hindi pa pala ako nakakaget over sa kanya. Habang nagmumuni-muni ako ay may biglang nagsalita sa likuran ko. Paglingon ko ay si J.A. pala yun, Mama Mia. Kaya ayun, dali-dali akong naglakad dahil ayokong magkausap kaming dalawa kasi alam ko ang sarili ko. Kilala ko ang sarili ko na marupok akong pagkababae, Mama Mia. Hinila niya ako pero hindi talaga ako nagpadala. Tinanggal ko ang pagkakahawak niya sa kamay ko and then dali-dali akong pumasok muli sa bar. Pagbalik ko ay patay mali siya din ako at umubo ako sa tabi ni Louie.
And then sumunod din si J.A. Mama Mia. Hanggang sa ilang saglit pa ay inaya ko na si Louie na umuwi na kami dahil hindi ko na nagugustuhan doon. Noong nagpaalam na si Louie ay biglang nagsalita itong si J.A. na sabay na lang daw kaming umuwi. Kasi konti na lang naman daw ang natitira sa kanilang iniinom. So ayun, umupo kami ulit kasi nakita naman ni Louie na konti na lang yung natitira sa bote. After ng ilang minutes ay natapos na rin sila at tumayo na kaming lahat. Paglabas namin Mama Mia, ito namang si Lucy ay parang naging unggoy na kapit ng kapit sa balikat ni J.A. Ewan ko pero naiirita talaga ako nung mga panahon na yon. Pero hindi ko pinapahalata. Habang itong si Lucy ay titig na titig sa akin at masama ang tingin. Naglalakad-lakad kami papunta sa sasakyan ni Louie. After noon ay inihatid ako ni Louie sa boarding house ko. Mama Mia, yun ang naging routine ko. Paaralan, pagkatapos uwi ng boarding house, tapos chat ulit kay Louie. Hindi kami nagbi-video call. Mama Mia, noong mga panahon na yon ay ayoko talaga na mahulog ng mahulog, lalo na sa na-experience ko kay AJ. Kaya hanggang chat lang talaga kami. Naichika ko na rin sa mga pinsan kong sina Ibyang at Maymay ang tungkol sa amin ni Louie at nagalit pa si Maymay dahil sabi niya ayaw niya raw kay Louie. Tapos si Ibyang naman ay gusto si Louie Mama Mia. Kaya nagka-diskusyon yung dalawa. Nagkainitan sila dahil itong si Ibyang ay Team Louie. Tapos ito namang si Maymay ay Team J.A. Ewan ko kung bakit may mga team sila, wala naman akong karelasyon ni isa sa mga yon. Tapos may biglang tumawag sa akin. Si Louie pala yun, ang sabi niya, isasama niya raw ako sa weekend dahil birthday ng mama niya. Ayoko sanang sumama dahil nakakahiya, Mama Mia, pero matigas talaga itong si Louie at hindi tumatanggap ng no for an answer. Sabi niya pupuntahan niya raw ako sa boarding house. So ayun, nung weekend ay maagang maaga si Louie. 8 a.m. pa lang ay nandun na siya sa boarding house ko dahil sabi niya medyo malayo-layo pa raw yung biyahe namin. Malayo pa raw yung probinsya nila. Kaya ayun, wala na akong nagawa dahil sinundunan niya ako kaya sumama na lang ako. Natulog na lang ako sa biyahe dahil malayo pala talaga yun, Mama Mia. Ginising na lang ako ni Louie nung malapit na kami sa kanilang probinsya. Kinakabahan ako at the same time ay nahihiya. Ilang minuto pa ay dumating na kami sa subdivision ni na Louie at mga magaganda talaga ang bahay doon. Halata mong may kaya sa buhay ang mga nakatira doon. Pagbaba ko ng sasakyan ay agad akong hinila ni Louie. Nahihiya kasi akong maglakad papunta sa bahay mismo nila. Uwi na lang ako, Lou, sabi ko sa kanya. Para ka namang baliw dyan, ang layo-layo ng binayahin natin. Nung biglang may tumawag sa kanya, Mama Mia. Kinakabahan ako sabi ko. Bakit ka kakabahan? Wala ka namang ginagawang masama. Isa pa, hindi naman kami mga aswang, hindi ka naman namin kakainin. So ayun, sumama ako sa kanya, papasok ng bahay nila at napakadami palang taong nandoon. Nandun ang kanilang mga relatives. Tapos may tumawag kay Louie, Mama Mia, kaya nilingon tuloy kami ng lahat ng tao at parang kami ang kanilang tinitignan. Para tuloy ako mahihimatay noon sa sobrang hiya. Ang tumawag pala kay Louie ay mama niya na tawagin na lang natin sa pangalang Tita Lynn. Buti naman at nakarating kayo, Lou. Ikaw ba si Isang, iha? Opo, tita. Happy birthday nga po pala. Sabi ko sa kanya sabay mano. Mamaya na kayo mag-usap ni Isang, ma. Gutom na kami sa biyahe. Okay, sige. Kumain muna kayo doon. May inihanda akong lechon doon para sa inyo kaya kumain kayong marami, ha? Sabi ng mama niya.
Gutom na gutom ako, Mama Mia, kaya kahit nahihiya ako ay kumain talaga ako. Nag-enjoy ako habang kumakain at may mga dumating din na mga kaibigan ni Louie. Lumabas muna si Louie para salubungin sila. Ako naman ay nasa loob lamang at pinagpatuloy ang aking pagkain. Tiningnan ako ng iba niyang mga pinsan at medyo nahiya ako doon. Kumakain din naman sila at kapag tinitignan ko sila, Mama Mia, ay ngumingiti naman sila sa akin. Nung tapos na akong kumain ay nagugas ako ng kamay sa may kusina. At nagulat ako, Mama Mia, nung pagpasok ni Louie ay kasama niya sa pagpasok itong si J.A. Gulat na gulat talaga ako kung bakit siya nandoon. Ang totoo niyan ay gustong-gusto ko siyang yakapin dahil namimiss ko siya. Nung huli kaming nagkita dun sa may boulevard, Mama Mia, ay palagi ko na po siyang napapanaginipan. Pero alam ko namang hindi po pwede. Miss na miss ko na siya at naiiyak na ako noon habang tinitignan ko siya pero pinipigilan ko ang sarili ko. Pumunta ako sa may sala at umupo ako sa tabi ni Louie. Nagtanong ako sa kanya kung bakit nandun si J.A. Ang sabi niya ay kapitbahay daw nila si J.A. at kaibigan niya. So nagulat ako, Mama Mia. Dito din pala ang lugar ni na J.A. Sa dami-dami ng mga nangyari sa amin ni J.A. sa kama, ni minsan ay hindi ko pa alam kung saan talaga ang lugar nila. Hanggang sa nagkainuman na sina Louie at ang mga kaibigan niya. Kaya yun, lumabas na muna ako. Kasi hindi ko rin naman sila ka-close. Ilang sandali pa ay may dumating na magandang babae. Hindi mo talaga masasabihang nasa anggulo ang ganda niya dahil napakaganda niya kahit saang anggulo siya tignan. At doon lumapit yung babae kay J.A. Si J.A. naman ay todo ang ngiti. Para akong naiiyak nung mga panahon na yon. Iba ang tingin ni J.A. dun sa babaeng yun, Mama Mia. Parang ang saya-saya niya. Hindi ko alam kung ganun din ba kasaya si J.A. noon nung kaming dalawang magkasama. Naisip kong iba ang aura ni J.A. sa babaeng yun. Baka yun ang sinasabi niyang babaeng kanyang hinihintay. Napakaswerte naman ang babaeng yun. Sana all hinihintay. So ayun, patuloy pa rin sina Louie sa pag-inom. Pumasok ako dun, Mama Mia, dahil akala ko ay dun lang sa labas sina J.A. at yung babae. Pero pumasok naman din sila kaya nagpaalam ulit ako kay Louie na lalabas dahil gusto ko munang magpahangin. Umuo lang din naman siya. Paglabas ko ay umupo ako dun sa may upuan sa labas. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili kong maluha nung mga panahon na yon. Tinanggap ko na, hindi pa talaga ako tuluyang nakakaget over kay J.A. Umaagos na noon ang luha sa mga mata ko at yukong-yuko na ako dahil ayokong may makakita sa akin na umiiyak. Nung biglang may umupo sa tabi ko. Anong nangyari sa'yo? Alam na alam ko ang tinig na yon. Si J.A. yon kaya dali-dali kong pinunasan ang mga luha ko. Wala naman, sabi ko. I miss you, Sang. Pagkasabi niya noon, kahit anong pigil ko ay tumulo pa rin ang mga luha ko, Mama Mia. This time ay nakita na ni J.A. na umiiyak ako. Huwag kang umiyak. Hindi ko deserve ang mga luha mo. Bakit, J.A.? Akala ko okay na ako eh. Akala ko nakaget over na ako sa'yo pero tignan mo ako ngayon. Umiiyak na naman. Sana hindi na lang kita nakilala, J.A. Kung ganito lang pala kasakit ang maiiwan mo sa puso ko. Sorry, Sang. Sorry talaga kung napaka-selfish kong tao. Yun ba yung babaeng hinihintay mo? Tanong ko sa kanya. Oo, siya yun. Sana maging masaya kayong dalawa. Sana wag mo na siyang lolokohin gaya ng panloloko mo sa akin. Sana antayin mo siya ng totoo, yung walang sideline. Tapos noon ay pumasok na ako, Mama Mia.
Pagkapasok ko ay sinabihan ko si Louie na uuwi na ako at magko-commute lamang ako pero hindi siya pumayag. So ayun, pinapasok ako ni Louie sa kwarto niya para magpahinga na lang daw muna ako doon. Pagpasok ko ng kwarto ay umiyak pa rin ako dahil napakabigat pa rin ng dibdib ko. Iyak ako ng iyak nang hindi ko na namamalayan na nakatulog na pala ako sa sobrang pag-iyak, Mama Mia. Nung nagising ako ay madilim na. Dali-dali akong lumabas ng kwarto pero paglabas ko, ayun talagang nakita kong nakayakap si J.A. dun sa ate girl na yon. Nasa may kusina silang dalawa. So ayun, naiiyak na naman ako pero pinigilan ko. Pinigilan ko ang sarili ko. Sina Louie ay hindi pa rin tapos sa kanilang pag-iinuman. Sinabihan ko si Louie na wag sumobra sa pag-inom dahil babiyahe pa kami. Buti na lang talaga at sumunod naman siya sa akin. Around 8 p.m. aalis na kami ni Louie at sabay-sabay kaming lumabas dun sa bahay nila. Si J.A. at yung si ate girl at ang mga barkada din ni Louie ay kanya-kanya na rin ng uwi nung mga panahon na yon. Nauna akong pumasok sa sasakyan ni Louie dahil kausap pa ni Louie si J.A. nung mga panahon na yon. Ilang saglit pa ay sumunod na rin si Louie, Mama Mia. Aalis na sana kami pero kinatok ni J.A. yung bintana dun malapit sa akin. Binuksan ko pero hindi ko siya tinignan. Mag-ingat kayo pre, sabi niya kay Louie. Oh, salamat pre. Kamu din. Kayo din. Ingat kayo ha. Mama Mia. Nung time na yon ay talagang masakit na masakit ang puso ko. Kaya inaya ko ang mga kaibigan kong umalis muna kami. Mga 11 p.m. na nung nakauwi kami. Pagdating ko sa boarding house ay may familiar na motor na parehong-pareho sa motor ni J.A. Binaliwala ko na lang yon, Mama Mia. Ano namang gagawin ni J.A. doon? Nag-usap na kami na hindi na dapat kami magpakialamanan pa sa isa't isa. Pagpasok ko, Mama Mia, ay nagulat ako dahil nakita ko yung dalawa kong boardmates tapos si J.A. na nag-iinom. Nagulat na lang ako dahil ang close nilang tatlo. Hindi ko sila pinansin at dinaanan ko na lamang sila. Ganito pa ba ang uwi ng matinong babae? Tanong ni J.A. May ice pa ba kayo dyan? Tapos may rice din ba kayo at ulam? Gutom ako eh. Hindi ko siya pinansin, bagkus ang kinausap ko ay yung ka-boardmate ko. Sakto, may rice pa dyan, Sang, tapos may ulam din. Tignan mo na lang dun sa kwarto ko. Akin na yun gutom na gutom talaga ako eh. Sabi ko at hindi ko talaga pinansin si J.A. kahit na may mga sinasabi pa siya. Habang kumakain ako, sila namang tatlo ay patuloy sa pag-inom. Pagkatapos kong kumain ay naligo ako at humiga na ako dun sa kwarto ko. 12 a.m. na pero ang iingay pa rin nilang tatlo at puro tawanan pa rin sila. So lumabas ako para pagsabihan sila at baka pagalitan kami ng landlady. Buti na lang at sumunod naman sila hanggang sa nakatulog na ako, Mama Mia. Pero nagising ako nung may katok ng katok sa pintuan ko. Malakas ang pagkakakatok noon. Akala ko emergency pero pagbukas ko ay si J.A. pala at lasing na Mama Mia. Sumilip ako kung ano ang nasa labas at nakita ko yung dalawa kong mga ka-boardmates na natutulog na rin sa upuan. Sang, miss na talaga kita. Lasing na siya habang sinasabi niya ang mga bagay na yon. Umuwi ka na, J.A. Bakit mo naman ako pauuwiin? Lasing ako eh. Baka madisgrasya ako. Bigla siyang pumasok sa kwarto ko tapos humiga sa higaan ko, Mama Mia. So hinayaan ko na lang siya at ginising ko na lang yung dalawa kong ka-boardmate para papasukin na rin sa kani-kanilang mga kwarto. Niligpit ko na ulit yung mga kalat nila. Hindi naman sana ako kasali sa kanilang pag-inom pero ako yung tagaligpit nila.
After kong maligpit yung mga kalat ay pumasok na rin ako sa kwarto at ginigising ko si J.A. pero ayaw niya talagang magising. Tulog mantika ito kaya wala na lang akong naging choice kundi ang tumabi sa kanya sa paghiga. Kinaumagahan, Mama Mia, ay magla-lunchtime na nung nagising ako. 10 a.m. na. Tapos si J.A. ay tulog pa rin. Umupo na lang ako, tas nag-iisip ako nung mga panahon na yon. Ilang saglit pa ay nagising siya. Awkward na awkward ako nung mga panahon na yon. Good morning, Sang. Sorry talaga ha, lasing na lasing ako eh. Wow. Sang din yung tawag niya sa akin. Sa susunod, J.A., kung magiinom ka, huwag kang sumobra. Magtira ka naman para makauwi ka para hindi ka makaistorbo ng ibang tao. Pasensya ka na talaga. Umuwi ka na. Sang, alam kong galit ka pa rin sa akin. Nagalit ako sa'yo, J.A. Hindi ko yan ipagkakaila. Pero please lang, umuwi ka na. Ang kapal na ng mukha mo, palagi ka pa rin pumupunta dito kahit tinapos ko na ang namamagitan sa ating dalawa. Hindi ko naman talaga sinasadyang mapol ka pala sa akin, Sang eh. Wow, J.A. ha? Kung hindi ka sana nagpakita ng motibo, hindi naman ako magiging ganito. Umalis ka na nga. Doon ay tuluyan na talaga akong nagalit at umalis na rin siya, Mama Mia. Isang araw ay pinuntahan ako ni Louie sa boarding house dahil sabi niya gagala daw kami. Magdala raw ako ng extra clothes, baka maligo daw kami. On the way na kami noon, Mama Mia, at nasa sasakyan kami ni Louie. Noong sa may unahan ay may checkpoint. Wala lang din sa akin yon at nagsiselfone lang din ako. Tapos yung paa ko ay nakapatong pa talaga sa headboard ng kaniyang sasakyan. Nakashorts ako nung mga panahon na yon. Hindi naman ako ilang kay Louie kasi komportable nga ako kapag kasama ko siya, Mama Mia. Nung tumigil kami sa checkpoint ay hindi ko talaga tinignan kung sino yung mga nasa checkpoint dahil driver lang naman ang kinakausap nila pag ganon. Patuloy pa rin ako pag scroll sa cellphone ko at naka-airpods pa ako nung mga panahon na yon. Nagti-TikTok ako. Nagulat na lamang ako nung kinalabit ako ni Louie. Tapos nung nilingon ko siya ay tinuro niya yung bintana ko. Pagtingin ko, Mama Mia, ay si J.A. pala. Ayoko sanang ibaba yung bintana pero kinatok ni J.A. yung bintana kaya binaba ko na lang din. San kayo, pre? Tanong niya kay Louie. Gagala sana kami ni Isang. Punta tayo dun sa matagal na tayong hindi nakakapunta dun. Sabi ko kay Louie na hindi ko man lang nililingon si J.A. Ay pre, mauna na kami ha. Kasi nagmamadali tong amo ko eh. Sabi ni Louie sabay tawa. Hindi na sumagot si J.A. Mama Mia at ako naman ay hindi na rin nakasagot. Pinandar na ni Louie ang sasakyan. Pagdating namin ay resort pala ang aming pupuntahan at doon kami dumiretso ni Louie sa isang cottage. Umalis din siya at bumili ng makakain namin so ako ay nagbihis na para makaligo. Ilang saglit pa ay dumating si Louie at sabi niya ihahatid na lang daw yung mga in-order niyang pagkain. Ang dami-dami naming napag-usapan nung mga panahon na yon. Akala ko talaga, Mama Mia, ay magko-confess na ng feelings niya si Louie sa akin kaya kinakabahan ako nung mga panahon na yon. Sang, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sana hindi magbago yung treatment mo sa akin. Ano yun? Tanong ko habang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Gusto talaga kita, Sang? Hindi ka naman siguro manhid, di ba, para hindi mo malaman ang nararamdaman ko kahit hindi pa ako nag-confess sa'yo. Kasi halata naman siguro. Sa totoo lang, Lou, nagugustuhan din naman kita pero hindi ganun kagrabe. Pero na-appreciate ko naman na gusto mo ako. Huwag ka namang ma-pressure, Sang. Hindi naman ako manliligaw sa'yo eh.
Pinaalam ko lang kung ano yung nararamdaman ko, na gusto talaga kita. O, okay. Halika na. Kumain muna tayo bago tayo maligo. Sakto naman kasi Mama Mia na habang nagko-confess noon si Louie ay dumating na yung mga in-order niyang pagkain. Kaya kumain na lang din kaming dalawa. Nung naligo na kami ay dahil hindi ako marunong lumangoy ay nandun lang ako nakakapit sa likod ni Louie. Para talaga kaming magnobyo at nobya nung mga panahon na yon. Matangkad kasi talaga si Louie kaya kahit anong lalim ay pwede lang akong kumapit sa kanya. Hanggang leeg na niya yung tubig ng dagat kaya kapit na kapit talaga ako sa kanya nung mga panahon na yon. Nag-enjoy naman akong kasama siya. Tama nga siya Mama Mia. No pressure. Hindi niya talaga ako pressure nung mga panahon na yon. Dahil nga sa naging confession ni Louie sa akin at mas naging komportable ako sa kanya, ay mas naging close pa kami Mama Mia. Hanggang sa sinama na ako ni Louie na mag-overnight kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayoko sanang sumama kasi nga nakakahiya pero sabi niya hindi daw ako dapat mahiya dahil kasama naman daw ng mga friends niya yung kanilang mga jowa. Sigurado naman ako noon Mama Mia na nandun si J.A. kasi nga group of friends naman sila. Kaya naghanda na ako ng mga gamit ko. Sabi ni Louie ay dadaanan na lang daw niya ako. On the way na kami nung tumigil kami sa isang fast food chain at nag-take out. Nag-drive-thru na lang kami Mama Mia at kumakain habang nasa biyahe para hindi na kami masyadong gutom kapag nakarating na kami ng resort. Mama Mia, nung nakarating na kami ng resort, ay nalaman kong kumuha pala sila ng kwarto. Kasama kami ni Louie sa kwarto pero dalawa yung bed na nandoon. Lumabas si Louie sa kwarto at ako naman ay nagbihis. Nag-swimsuit ako Mama Mia at nagpatong lamang ako ng short. Paglabas ko ng kwarto ay si Louie ang pumasok. Paglabas ko ng kwarto ay dumiretso na ako ng cottage. Marami pala talaga silang magkakaibigan. Mga nasa 14 kami nung mga panahon na yon kasama na ang mga boyfriends at girlfriends ng mga kaibigan nila. So nag-decide kaming kakain na muna dahil gutom yung iba. Magkatabi kami ni Louie Mama Mia. Tapos nasa harap namin si J.A. at yung si ate girl na yun ang totoo niyang gusto at hinihintay. Habang kumakain kami ay sinusubuan pa talaga ako ni Louie ng ulam. Tapos ako naman ay sinusubuan din siya kung ano yung ulam na nasa kamay ko. Hindi ko namamalaya na pinagtitinginan na pala kami ng kanyang mga kaibigan. Tapos tinutukso-tukso na nila kami. Habang ginagawa nila yon ay palihim akong lumingon at sinulyapan si J.A. Humingiti, hindi siya ngumingiti nung mga panahon na yon Mama Mia. Seryosong seryoso ang mukha niya. Hindi ko na lang din siya pinansin at nagbalik na lang ako sa pagkain. After namin kumain ay pumasok na kami sa aming mga kwarto para magpahinga dahil mainit pa nung mga panahon na yon. Nakatulog kaming dalawa ni Louie. Nagising na lamang ako dahil ginigising na ako ni Louie around 5 p.m. at handa ko na lang daw ang sarili ko. Kaya naman lumabas siya Mama Mia. Nagsuot ako ng bra and then nag-short ako at pinatungan ko ng see-through na damit at lumabas na ako. Ready na pala sila pati yung pagkain para sa dinner namin. May mga girls na doon at grupo-grupo na sila at nakaupo at nag-uusap-usap. Buti pa sila close na. Samantalang ako ay parang hindi ko gustong sumabay sa kanila. Kaya ayun, doon ako sa mga boys sa tumulong na mag-prepare ng mga pagkain. Mama Mia, ako yung tagagayat nila ng mga recados dun sa lulutuin at dun sa kung ano pang gusto nila. Ilang sandali pa habang nag-iihaw sina Louie at ang mga kaibigan niya ay dumating si J.A. Hindi ko siya pinansin, bahala siya sa buhay niya.
Nagpaypay lamang ako noon sa inihaw nung bigla siyang nagsalita at sabi niya siya na lang daw ang mag-ihaw para hindi na raw ako mahirapan. Binigay ko agad sa kanya yung pamaypay pati na rin yung tong, Mama Mia. Ayoko kasi siyang kausapin. Kaya umalis na lang ako doon at bumalik doon sa cottage at nakaupo. Pagkatapos ay sumunod naman doon sa akin yung mga girls. Ang swerte mo naman, El. Sabi nung isang babae na ang tinutukoy ay yung magandang babae na iniintay ni J.A. Ilang taon ka nang hinihintay ni J.A. pero hindi mo pa rin talaga siya sinasagot, ano? Sabi nung isa pang babae. Tinetest ko lang naman si J.A. kung hanggang saan talaga ang kaya niya. Tapos pagkasabi niya noon, ewan ko ba, bigla siyang tumingin sa akin. Ako pa sa'yo, El. Sagutin mo na yang si J.A. Baka maunahan ka pa dyan ng iba. Baka makakita yan ng iba. Sulsul naman nung iba. Actually, may nakita na siya pero I heard iniwanan daw niya yung babae. Sabi ni El sabay tawa. Mama Mia, alam kong ako yung pinupunto ni El na iniwan ni J.A. para sa kanya. Dahil nga nung mga panahon na yon, may mga araw na hindi ko patanggap ang mga pangyayari sa amin ni J.A. Kaya tinitext ko siya. Siguro ay nabasa yun ni El. Hindi ko na lang sila pinapansin. Hindi din ako umaalis doon dahil alam kong harap-harapan niya akong pag-uusapan sa kanyang mga kaibigan kapag umalis ako. Hindi ba ikaw si Isang? Tanong ni El. Yes, sabi ko. Ito talaga ang dahilan, Mama Mia, kung bakit hindi ko gustong nakikipagkaibigan sa mga babae. Kasi kailangan mo pa silang pakisamahan. Hindi katulad ng mga lalaki na kahit first time mo pa silang makasama ay okay na agad at magkiklik na agad. Sa mga magkakaibigang babae, bihira lang yung walang nagpaplastikan. Pagkatapos namin kumain ay nag-umpisa na ring mag-inuman ng grupo. Napakaingay nila at ako naman ay nakikinig lamang. Ilang sandali pa ay nagdesisyon akong maligo muna sa dagat. Lumangoy-langoy ako noon kahit hindi ako marunong nung biglang dumating si Louie. Sabi niya sasamahan na lang daw niya ako at baka hilahin pa raw ako ng syokoy. Baliw talaga tong taong to. Habang lumalangoy kami ay nakaramdam na rin ako ng ginaw kaya tumigil na ako, Mama Mia. Lu, kargayin mo naman ako. Pagod na akong maglakad eh, sabi ko. Sige, halika. O, dito ka sa likod ko. Mama Mia, nakaangkla ako noon sa likod niya at naglakad naman siya. Magaan na magaan lang ako para kay Louie kasi nga malaki ang kanyang katawan at matangkad siya. Papunta kami noon sa cottage at tawa lamang kami ng tawa. Pagdating namin doon ay pinagtitinginan kami ng mga kaibigan niya at tinutukso-tukso ulit kaming dalawa. Patuloy lang kami sa pag-inom. Etong si El, Mama Mia, ay nahahalata ko na parang may galit siya sa akin. Kasi every time na magtagpo ang mga mata namin ay parang tumatalas ang paningin niya. Pero hinayaan ko na lang siya. Nagtagal kami sa pag-inom pero ako nung mga panahon na yon ay literal na giniginaw na. Kasi nga, etong suot ko halos nakatupis na at naligo pa talaga ako. Siguro nahalata ni Louie na giniginaw na ako kaya ayon, hinubad niya yung t-shirt niya at inabot niya sa akin. Pero Mama Mia, ang nakakagulat noon ay sabay na nag-abot ng t-shirt sa akin itong si J.A. at itong si Louie. Oo, binigay din ni J.A. sa akin yung t-shirt na suot niya. Siguro napansin din niyang giniginaw ako. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay parang nag-freeze ang buong mundo. Parang mental block ako sandali. Hindi ko alam kung ano ang tatanggapin ko. Hindi ko alam kung kaninong t-shirt ang isusuot ko nung mga panahon na yon.
Ang haba naman talaga ng hair ni Isang. Naku naman. Mahaba ang hair mo, girl, ha? Talagang dalawang boys ang nagbigay sa'yo ng kanilang mga shirts. Kaninong shirts kaya ang, or t-shirt kaya ang isusuot ni Isang? Yung kay Louie o yung kay JA? Nako naman, abangan niyo bukas. Alam kong kinikilig na kayo dyan at atat na atat na kayong malaman ang kasunod ng kanilang kwento. Pero syempre, dahil mahaba ito, kaya bukas naman, dahil kung puputulin ko sa kung saan, mawawala na yung excitement. Kaya bukas na, okay? Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito ni Isang, please do like and share this video at huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe nitong ating channel, mag-click ng notification bell para lagi po kayong nanonotify sa tuwing meron tayong bagong uploads. At syempre, huwag kalimutan na kung may sariling kwento, mag-share, mag-email lamang sa mamamia.cdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang inyong nag-iisang tagapaghatid ng kwento, ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat.